hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Nehemiah chapter 2 provides us with invaluable lessons on patience, prayer, and wisdom in planning and working towards a goal. May we be inspired by Nehemiah's faithfulness and diligence and seek to apply these lessons in our lives, trusting in the Lord's guidance and direction. Bishop David Sobrepeña has more. I want you to turn your Bibles to Nehemiah chapter 2, verse 20. And I answered them by saying, the God of heaven will give us success. And then Nehemiah continued because meron siyang project na binigay ni Lord sa kanya. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Sa Tagalog, sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. I'd like to share with you a message entitled, Visioning for Success. Itong salitang visioning has just become a little more popular recently. Usually, yung salitang vision lang ang ginagamit nila. But some corporations, some people now are using the word visioning sapagkat yung visioning is a continuing process or it's like an action word. For example, katulad ng run, running, jump, jumping. At visioning, ito po ay isang bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Many of us ay nais natin magkaroon ng tagumpay, magkaroon tayo ng success at victory sa ating buhay. At ang pangarap niyan ay hindi upang maging mahirap ang buhay ninyo, hindi upang punong-puno ng paghihirap, kapighatian at wala man lang tagumpay, walang nagpaplano na maging talunan. Tayong lahat ay meron tayong pangarap na maging matagumpay, lalong-lalo na sa mga magulang na mga nag-graduate o mga magulang na nag-aaral. Yan po ang kanilang layunin para sa kanilang mga anak. Alam ko po sapagkat, nung maliit pang aming mga anak, we want them to be successful. And I thank God that they all finished in the university, college, doon sa Amerika. And I thank the Lord for them. I thank the Lord for what He has done in their lives. Dito sa ating nabasang katotohanan sa Biblia, it illustrates the life and the desire of Nehemiah. Ang background po nito, Nehemiah was living in Persia, serving King Artaxerxes. Nehemiah was in Persia not as an OFW. To begin with, he was a POW. POW sapagkat when when Israel fell under the hands of an invading army under Babylon, marami sa kanila ang kinuha mula sa Israel, transported as slaves, as prisoners of war. At, he was a young man. At of course, Babylon fell and the Persian Empire came and yung mga nandoon, they were transported, into Persia. And now, itong si Nehemiah, he was promoted through the favor of God upon his life. Dahil siya ay mananampalataya sa Diyos, hindi siya pinabayaan ng Panginoon, kundi
Tumaas ang kanyang rangko, even in foreign lands. Just like some of our OFWs today that are working in the Middle East, they have rose to their ranks. Ganun din po para sa atin na magkaroon tayo ng pagnanasa for success. So I'm going to share with you 3 important things for visioning for success in your life. Number 1, desire for success. Magkaroon ka ng passion, a passionate desire for success. Hindi lamang wish to have a success, wishing to succeed and really ardently desiring to succeed or to be a success are 2 different things. Ito po ang sinabi ni Nehemiah sa chapter 1, verse 11, give your servant success today. In the New King James, let your servant prosper this day. Because if you have success, you will have prosperity. God wants to give you prosperity. God wants you to have success, and God wants you to prosper. Nehemiah was overwhelmed by the failures of his people and leaders. That was the reason why many of them were brought as captives into another land. Kaya sila ay mga prisoners of war. Kaya sila ay mga slaves in that land where they were. Nehemiah was praying to the Lord, overwhelmed by all the failures of the people. But in spite of the failures of the leaders in Israel and the people that have been the cause of their under captivity, Nehemiah did not resign to the failures of those people. He prayed that God will bring change. He prayed that God will give him success where others failed. This is a very important requirement for success. Important requirement for success is that you must ardently desire to be a success in what you are doing. Na talagang meron kang marubdob na pagnanasa na magtagumpay sa ginagawa mo. Ano man pong vocation mo, ano man pong profession mo ngayon, ano man pong ginagawa mo, trabaho mo ngayon, kailangan na magkaroon ka ng marubdob, matinding pagnanasa, na magkaroon ka ng success, at yung iyong pagnanasang yan ay i-commit mo sa Panginoon. Mas importante na kung meron na matinding pagnanasa na magtagumpay ka, importante sa lahat na yung pagnanasang yan, your desire, ay i-commit mo kay Lord upang ang Panginoon will make a way. Success begins by having God's favor. Because the granting of favor is from God, is from the Lord. Sabi po ni Nehemiah, let your servant prosper this day. I pray and grant him mercy, meaning favor in the sight of this man, because he was serving as a cupbearer to King Artaxerxes. Nanalangin siya at nung araw na harapin niya yung hari, ito po sa chapter 2 verse 1, Nehemiah received great favor from King Artaxerxes. Pero maganda po ang drama nitong kanyang pagkakuha ng pabor kay King Artaxerxes. Sabi dito, and it came to pass in the month of Nisan, in the 12th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid. Nung napuna ng hari, na malungkot siya, Nehemiah was dreadfully afraid. Why? Because he can lose his life. Not just his job, but lose his life. Pero dito mo makikita yung favor ni Lord na
umiiral sa kanyang buhay because he was praying all night, being sorrowful because of what happened in Jerusalem. So ito yung sinabi ni Nehemiah sa verse 3. May the king live forever. Why should my face not be sad? When the city, the place of my father's tombs, lies waste and the gates are burned with fire. Then the king said to me, what do you request? Wow! It was a turnaround sa attitude ng hari. Instead na magagalit siya, ang Panginoon ay kumilos sa puso ng hari to the point na, anong kailangan mo? Now, ito pong si King Artaxerxes. Hindi po Hudyo, hindi po Kristiyano, pagano po yan. But, katulad din ng mga employers ninyo, katulad din ng mga taong katrabaho ninyo, mga kasosyo nyo sa negosyo, marami sa kanila, they are not Christians. But when God's favor is upon your life, magkakaroon ka rin ng favor sa mga tao. Amen. So sabi po dito, sa verse 4, what do you request? And so I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. At dahil sa kanyang request, humingi pa siya ng lahat ng timber, lahat ng mga kahoy na kailangan niya upang i-rebuild yung walls, lahat ng mga materyales. Alam niyo po ba, binigay ng hari ang lahat ng kanyang request. Nagbigay pa ng sulat itong hari sa keeper of the king's forest that he must give me timber to make beams for the gates of the citadel which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me, to the good hand of my God upon me. At meron pang sulat yung hari sa lahat ng gobernador ng rehiyon beyond the river to give him safe passage. At binigyan pa si Nehemiah ng military escort. Can you imagine that? Lahat ng pangangailangan niya. Alam niyo mga kapatid, mga magulang, when God's favor is operating in your life, He will give you everything that you need in order to succeed. Hallelujah. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 is always true. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Paano malaman kung pinofulfill mo yung God's desire and vision for your life? After you have committed your heart to the Lord and you have sought His favor, ano mangyari sa iyo? God will cause you to desire what He desires. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. God is not gonna shove down to your throat kung anong kanyang plano para sa buhay mo. But when you commit your heart and life to Jesus, yung mga desires mo ay mababago. Kaya I often tell parents, huwag niyong pilitin yung inyong mga anak kung anong kursong kukunin nila. There's a survey that shows napakarami na nagtapos ng abogasya, ayaw nilang maging abogado. Napakarami na nagtapos ng medicine na ayaw nilang maging doktor. Engineering na ayaw nilang maging engineer. And there's a survey that goes with that. Bakit mo kinuha ang ganyang kurso? Kasi yan ang nais ng tatay at nanay ko. Kasi they are lawyers, they are medical doctors, they are engineers, they are architects, they are school teacher. Now, there's nothing wrong with that. You know, for parents, for them to want you to be like they are. Maybe to take care of the family business or the profession. Pero ang importante din sa mga parents, you allow your children as they commit their hearts and life to the Lord to determine in their hearts
what the Lord is guiding them to do. Because there are those who said, that's not for me. And it becomes a cause for rebellion. Amen? Kaya yung mga anak ko, I did not force them to enter the ministry. I wish that one of them will become a pastor. But, ang misis ko, we want them to be called by God. So when I asked them, sabi nila, Dad, God did not call me to be in the ministry. And I'm still praying that somehow the Lord will lead them. Siguro, isa sa aking mga apo. Because I do not believe in forcing people to do what they don't feel like doing. What's important is that they are saved, they are serving the Lord, they go to church. Amen. At yung aking mga apo are all serving the Lord. Ang aking lolo, meron siyang 60 na mga grandchildren. Ako ang panganay, ako lang ang pastor. Wala ni isa sa kanyang mga anak ay naging pastor. So I am praying, hallelujah, that in my family, there will be a pastor, and there will be. But whatever it is, God has a plan and vision for your life, and He will cause you to desire what He desires when you commit your heart and life to Him. Pangalawa, when you are visioning for success, expect obstacles and oppositions. Problems can and will come. They will come. Mga trials, mga obstacles, mga kahirapan. At yung mga obstacle na yon ay meron pang mga ibang mga tao na kilala mo na sila pa mag-discourage sa iyo. Katulad po nila Sanballat at Tobia sa verse 19. Mga Hudyo naman ito sila. Kaya lang kahit nga they are Israelites like Nehemiah, they opposed him. Ayaw nila na si Nehemiah ay magwagi. Ayaw nila na si Nehemiah mag-succeed. There are people like that. Even in your own family. They don't want you to succeed. They don't want you to reach your full potential. Gusto niyo po malaman kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan? Sabi nila, ang tunay na kaibigan ay yung pag-down ka, nandoon sila, tutulong sila sa iyo. Sabi nila, true friends are those who will not abandon you when you are having a hard time, when you have problems. Kung wala kang pera, nandyan lang sila. When you don't have money, those friends will come and help you. Well, that's true. But the acid test, the real test of friendship is this. Can those same friends celebrate you when you succeed? Can those same friends celebrate you or celebrate with you when you prosper? Na ikaw ay naging matagumpay kaysa kanila. Kahit nga sa mga kakapatid, nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng jealousy, ng envy. Kapag mas malaki ang bahay mo, o kaya mas magarang yung sasakyan, o kaya mas maganda ang posisyon mo sa gobyerno, o trabaho mo, o yung negosyo mo, lumaki, yung kanila hindi. Tuloy silang nagiging sanhi ng intriga at problema. But true friendship are friends who will celebrate you. Amen? Amen? Kasi yung iba, as long as miserable yung buhay mo, okay sa kanila, kakaawaan kanila, nandoon ka lang. But you who desire something great from God, you want to be lifted up. You want the Lord to elevate your life. Hallelujah. And He does want you to succeed. But obstacles and oppositions will come. So sabi sa verse 19 ng chapter 2, but when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. Pinagtawanan pa sila. What is this thing you are doing? They asked, are you rebelling against the king? They even falsely accused Nehemiah that what he was doing was a form of rebellion when the opposite is true. Kaya ganyan, kung mayroong mga obstacles, mga kahirapan, mga taong nagbabatikos sa inyo, mga taong nag-i-spread kung ano-ano mang mga bagay, intriga sa inyo, huwag kayong pumunta sa Facebook. Huwag kayo yung taong nagmamarites. Ang gandang pangalan ng marites.
Pero bakit sino kaya nagpauso niyan? Nagmamarites, nagmamarisol, naghuhugot. Huwag kayong hugot ng hugot. Baka lalo kayong tubuan ng maraming tinik. Kung humugot man kayo, wag sa Facebook, sa Diyos. Sabihin nyo sa Kanya ang iyong problema. Iiyak mo na lang sa Panginoon. Maaari kang magreklamo sa Panginoon. Maring lang ang sa iyong panalangin, magagalit ka sa Panginoon. See, God is big. He will not be intimidated whatever you say about Him or against Him. Katulad po ni Jeremiah, when Jeremiah was in jail. He was in jail. Dinagay siya sa isang piitan inside a pit. And he was a prophet of God. He was just doing what God asked him to do. But he was in jail. And at one point in his life, sabi niya kay God, God, you deceived me and I am deceived. Lord, nilinlang mo ako. At nalinlang ako. But then, God in His mercy, God showed His tenderness and revealed to Jeremiah yung malaking plano niya sa buhay ni Jeremiah sa nation of Israel. Pero huwag niyong ipalabas yung mga hugot niyo sa public, sa Facebook. Ano-anong mga sinasabi niyo dyan, kulang lang sa pansin yung mga gumagawa ng ganyan. Wait for God's blessing upon your life. Wait for your turn. Why are there obstacles and oppositions? Because success does not come easy or cheap. Don't be afraid of problems and oppositions. And if you are visioning for success, alisin mo ang pagkatamad. Get to work. And if you have a work to do, huwag kang palaging late. You must be on time or even before time. Yan ang mga iba ngayon sa mga millennials, sa mga young people. Na-hire sila, they do not exert much effort. Kahit na ba, minimum wage lang ang binibigay sa inyo or even below minimum wage. If you started in a job, do it with all your might. Don't be lazy. Get to work. Be on time. Don't stop. Continue in the journey to success. Then success will come. Hallelujah. Some people quit and give up and discouraged because of fear of what other people might say. Huwag kayong matakot sa mga komento sa buhay nyo. Huwag kayong ma-discourage. Don't let them keep you from fulfilling God's dream and your vision upon your life. Don't always be asking, ano kaya ang masasabi nila? You must hold on your ground and fight the good fight of faith. Hindi yung fight na makipagsuntukan ka, hindi yung fight na makipag-argue ka sa Facebook. Instead na makipag-argue ka sa mga taong naninira sa'yo, i-block mo na lang sila para wala ka nang marinig. Just give it to the Lord. Because the Bible says, not by might nor by power, by my Spirit, says the Lord. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Ang tunay na kaaway, ang tunay na kalaban natin ay ang kaaway ng ating kaluluwa. Ayaw niya na ikaw ay maging matagumpay. So fight the good fight of faith. God wants us to succeed and prosper, but there's a fight involved. We have enemies, and our enemies are the world, the flesh, and the devil. Lalong-lalo na yung the flesh, tayo. Many times, you are your most, or your worst enemy to your dreams. Let me repeat that. Oftentimes, you are worst enemy to your dreams. Bakit? Bibigyan ka ni Lord ng dream, bibigyan ka ni Lord ng vision, pero dahil mahirap, malayo, mahal, wala kang kapital, kulang ka sa connections, kulang ka sa education, may mga good ideas na ibibigay ni Lord sa'yo, but because it's too hard, it's too difficult, requires a lot of money, you shut it down. Remember this, graduating class.
Remember this, parents. Remember this, business people. Are you ready? Write this down. Wala po sa aking script, sa aking outline. Paano mo malaman na ang isang vision para sa buhay mo ay galing sa Diyos? How do you know? Here it is. When it comes from God, it will be big, bigger than you are. It will be beautiful, and it will be impossible in your present condition or at the level where you are if a vision comes from God. Kasi kung ang vision mo, yung abot kaya mo lang, ayon sa iyong education, abot kaya mo dahil meron kang mga connection, meron kang pera na na-save, hindi galing kay Lord yun, although there's nothing wrong with that. You don't need God to help you fulfill it. You don't need God. You only need your own ingenuity. But if it is too big for you at your present condition, if it's humanly impossible, and it seems like beyond your reach, then in order for that vision and dream to be fulfilled, you need God. You need to trust in Him. You will pray. And when you do that, God, hallelujah, will move upon your life to fulfill that dream and vision. And when you have reached there, you will give God the glory because you know and He knows hindi mo kayang gawin sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling resources. Subalit, with God, nothing is impossible. Number 3, trust God for your success. We have read already Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. God wants you to build something beautiful for your future. God will help you make your dream come true. Ito yung ladder ng success and victory. Because in Philippians chapter 4 verse 13 it says, I can do all things through Christ who strengthens me. So now, because of confidence from the Lord, you can say, I can do it. And then I press on. Keep doing it. Pressing on. Like the Apostle Paul said, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. I press on. And then after that, success and victory. Success and victory comes from God. God did not call you to fail, but He called you to succeed and to have victory in your life. But I want you to remember this. Biblical success is not a destination, but it is a journey with the guidance of the Holy Spirit. He wants to take you to one success and victory upon another throughout your life for His glory. Success is not a destination na kapag naabot mo na yun, nakuha mo na yung trabaho na yun, na ikaw ay successful na and you have to settle. No. While that is part of your success journey, remember that it is a journey, not a destination. God wants you to go on having success and victory time and time again throughout your life. Remember what the Apostle Paul said in Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan, namatay subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul.
This I pray in Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211 or follow us on Facebook. You may also visit our website www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard on Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. here at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.